day, church! Thank you for joining our stream today. Alam kong miss na miss yun ang corporate worship natin, kaya stay tuned and be blessed. Quiet time for the month of April and May are not still available, but we encourage you to meditate this word and have Bible reading every day. Halina't sama-sama para sa gawain ng Panginoon. Midweek service every Wednesdays, youth prayer night every Fridays, and don't watch service every Saturdays. Sa lahat po nagdiriwang ng kaarawan at wedding anniversary, lubos po namin kayong binabati. Kung sino man po ang nais magbigay ng tithes and offering, makikipag-ugnayan lamang po sa ating FGM coordinators. Paalala po, hindi po ito mandatory. Maging responsableng Pilipino po tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga guidelines habang tayo ay nasa General Community Quarantine. Let's be united by praying for the world and for our nation. For more updates, kindly connect to our social media accounts. Our Facebook page at TFUCME Official, our YouTube channel at TFUCME, and to these numbers. Now, worship is about to start. Prepare yourself in the presence of God. Worship starts in just a moment. Okay, isang magandang araw muli sa atin pong mga kapatid sa araw pong ito, sa bawat tahanan na meron po tayo. Nawa ay nadatnan tayo ng araw na ito na nadulutan ng kalakasan na mula po sa Panginoon. At bago po tayo magsimula ay ihanda natin ang atin pong sarili. Ilagay natin sa diwa ng kagalakan kasi ang gagawin natin muli ngayon ay magpupuri at magpapasalamat tayo sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayari po sa atin pong kapaligiran. Sige po, inanyahan ko po kayo na tayo pong lahat ay tumayo at ngitian nga natin ang bawat miyembro ng ating pong pamilya. Ayan. At tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit sa araw pong ito, muli ay nagpapasalamat po kami Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy po naming nararanasan. Sa umaga pong ito kami po ay nagpapakumbaba sa iyong presensya, ang bawat tahanan na meron po kami. Saligsigin niyo Panginoon ang aming pong puso't isipan, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at hayaan niyo po sa araw na ito ay muli ay makaranas kami Panginoon ng kalakasan ng iyong mensahe na aming pong mararanasan. Sa pamamagitan po ng aming pong pag-aawitan, nawa Panginoon ay maawitan ka namin Panginoon ng meron pong kagalakan ng pasasalamat. Sa aming pong mga puso, Panginoon, turuan niyo po kami na laging ikaw ang siyang maparangalan sa lahat po ng aming gagawin. Sa iyong tagapaghatid ng iyong mensahe ngayong araw na ito, pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang buong tahanan. Maraming salamat po at naniniwala po kami na kapag ang iyong salita ay pagtuturo, pagtutuwid, let your will be done. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, ang bawat buhay na kabahagi ng gawain ng mensahe ngayong araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo'y po'y purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito sa pamamagitan ng pag-aawitan. Ialay natin ang ating puso't isipan sa araw na ito. At siya lamang ang maidakila, siya lamang ang mapupurihan ng bawat isa. Amen.
Zion is a place of worship. Zion is a place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is a place of singing. Zion is a place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Oh, let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony is in this place. Zion is a place of worship. Zion is a place of worship. Zion is a place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is a place of singing. Zion is a place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Oh, let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony
isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. At muli po, narito naman po tayo upang patuloy na maghatid ng mabuting balita na kung saan hanggang ngayon po tayo po ay nakaranas pa po ng quarantine. Pero wag po tayong mag-alala dahil po ang quarantine po ay hindi lang po nangyari yan dito. Sa Old Testament pa po, marami na pong quarantine na naganap. At tandaan po natin, bawat quarantine sa Old and New Testament na nagaganap, mayroong ginagawa ang Diyos. Amen po? Kaya bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Aming Diyos, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan, dahil sa kagandahang loob niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay na narito po kami. Patuloy, Panginoon, ang aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ang sabi nga namin, marami kaming kakulangan bilang tao. Ngunit, nandiyan ka, Panginoon, patuloy na nagpupuno ng lahat ng aming mga pagkukulang. At maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na nawaugan ang iyong salita, ikaw ang mahayag, ikaw ang mataas. At dalayan ko, Panginoon, na Espiritu ng pangunawa, ikaw po ang magbaba sa aming kalagitnaan na lubos naming maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. At dalayan ko, Panginoon, na ang kwento, Panginoon, ng iyong lingkod na si Joseph ay patuloy namin, Panginoon, masubaybayan. Nang sa ganung, Panginoon, malaman namin kung ano ang kalooban mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. At sa umaga pong ito, mga kapatid, patuloy po nating isisiris yung ni Joseph, yung kwento ng buhay ni Joseph. At pangatlong na po natin to, pangatlong kwento ng buhay ni Joseph. Nagsimula tayo dun sa ginamit ng Diyos, ang galit ng mga kapatid ni Joseph para may sakatuparan ng kanyang pangarap. Pangalawa po, yung Joseph life o yung kung saan po yung nangyari sa buhay ni Joseph doon sa balon, sa loob ng balon, At pangatlo po, ito po yung the journey in Joseph life. So, at mamatagpuan po natin ngayon ang talata natin sa Genesis 37:29 hanggang 36. Ang sabi po rito, at nagbalik si Reuben sa balon at narito na si Jose ay wala sa balon at kanilang hinapak ang kanyang mga suot. At siya nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, wala ang bata, at ako saan ako paroroon? Verse 31, at kanilang kinuha ang tunika ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. At kanilang dinala ang tunikang may sari-saring kulay at dinala sa kanilang ama at kanilang sinabi, ito'y aming nasumpungang. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. At kaniyang kinilala at siya ngang tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop, si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang at tinangisan. Maraming araw ang kanyang anak. Nagsitindigan lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya aliwin. Datapwat, tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Siol. At tinangisan siya ng kanyang ama at ipinagbili siya ng mga Midianite sa Ehipto. Kay Putipar, puno ni Paraona, kapitan ng bantay. So mga kapatid, ang pagkaalipin ni Joseph sa Genesis 37 chapter verse 2 hanggang 36 ay nagtuturo sa atin kung paano ang Panginoon gumawa sa buhay ng kanyang mga kapatid na ginamit yung galit ng kanyang mga kapatid para maisakatuparan ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. So, bali sa umaga ito mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayon kung paano si Joseph naglakbay. At ang sabi dito, the journey of Joseph. Joseph travel. Si Joseph ay nag-travel ng 6,689 miles at 10,764.901 kilometers. Ito po yung trinabil ni Joseph. Tingnan po natin kung gaano po ito kalayo. Tingnan po natin. Ang sabi po dito, travel computation po natin ay Canaan to Sikkim, kasi si Joseph nakatira po sila sa Canaan,
Nang inutusan siya ng kanyang ama na pumunta sa Sikkim, tingnan yung kanyang mga kapatid na nangangalaga ng kanilang mga tupa. Ang sabi ng kanyang ama, Joseph, pumunta ka sa Sikkim. Tingnan mo ang iyong mga kapatid. Tingnan po natin Kanaan to Sikkim, matagpuan po natin to sa verse 1 tapos verse 12, Kanaan to Sikkim, mayroon po siyang 30 miles ang layo o distansya. Tapos 48.280 kilometers. Tapos pagdating po sa Sikkim, wala po ang mga kapatid doon ni Joseph, kaya narinig niya doon sa taong naabutan doon, ang sabi niya nasa Dutan. Kaya si Joseph po nag-travel uli, Sikkim to Dutan, na ngayon po, ito po yung Alabama, yung Dutan, mga kapatid, ito po yung Alabama ngayon. Ang sabi po doon sa sa computation, mayroon po siyang 11 miles. 11 miles na naglakbay si Joseph, Sikkim to Dutan. At pagkatapos po, 17.0702 kilometers. At Alabama to Egypt, ito po yung 6,648 miles. Ito po yung malayo. Ito na po yung pinagbili siya. Tapos, sa kilometers po, 10,698.919 kilometer. Bali, ang subtotal po niya, 6,689 miles. At sa kilometer po, 10,764.901. Grabe, hindi biro ang nilakbay ni Joseph bago po siya nakarating sa Egypt. So, balikan po natin ang kwento, paano nga ba nakarating si Joseph sa Egypt. So, ito po, ang sabi po rito, Joseph was sold. Si Joseph ay pinagbili, makita po natin yan sa verse 29. At nagbalik si Reuben sa balon at narito na si Jose ay wala sa balon at kanyang hinapak ang kanyang mga kasuutan. So makita po natin, bakit hinapak niya ang kanyang kasuutan? Kasi, kung babalikan po natin ang kwento, si Joseph ay isa po ito si Joseph sa tinik sa lalamunan nila. Bakit sinabi ko pong tinik? Kapag mayroon po silang ginagawa na hindi tama, si Joseph po ay automatic nagsusumbong sa kanyang tatay. Nagre-report ito. At pangalawang tinik sa lalamunan nila, mga kapatid, si Joseph ang karibal ni Reuben sa susunod. O ibig sabihin, si Joseph ang napili ng ama para maging susunod na leader ng kanilang lahi. Kaya ang ginawa, mga kapatid, ginawa nila ng paraan, binalak nila na si Joseph ay mawala sa kanilang landas. At ito yung pagkakataon na nagtagumpay sila. At matapos sila, mga kapatid, na si Joseph ay maibenta ng kanyang mga kapatid, itong si Reuben, sa pagbabalik niya, dahil siya ay nagpapastol, magkakahiwalay sila ng location na kanilang pinagpapastulan, pagbalik niya sa balon, wala na. Bakit? Naipagbili na ng kanyang mga kapatid. So makita natin, mga kapatid, na hinapak niya. Bakit niya hinapak ang kanyang kasuutan? Dahil nandun yung kanyang paghihinagpis. Na-realize niya na yung pagbenta kay Joseph o yung plano nila na pagpatay kay Joseph, hindi pala dapat. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ang panganay na responsibilidad niya ang kanyang nakababatang kapatid. O di ba? Gumawa siya ng problema. Una, problema niya si Joseph, gusto niyang mawala sa kanila. Nung magtagumpay siya, nung mawala na si Joseph, na-realize niya, ano ang gagawin ko? Kala niya, natapos na ang kanyang problema. Hindi, nagkaroon pa siya ng bagong problema. Kasi siya yung panganay, siya yung haharap kay Jacob at ipapaliwanag niya kung ano ang nangyari kay Joseph. Kaya, di ba may kasabihan tayo, mga kapatid, na ang problema, hindi pwedeng ituwid ng isa pang pagkakamaling problema. So, nung nakita nila, kala nila, kapag na-dispatcha nila ito si Joseph, tapos na ang kanilang problema, ay hindi. Dahil mas malala ang kanilang problema. Paano nila ipapaliwanag sa kanilang ama na si Jacob na si Joseph ay nawawala? So, ano ang ginawa nila? Ang una pong ginawa nila, mga kapatid, nagsisihan. O ang sabi dito, blame one another. O nagsisihan. Makita po natin ito, 29 hanggang sa 30. Ang sabi po dito, at nagbalik si Reuben sa balon at narito na si Jose ay wala sa balon at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya ay nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, wala ang bata at ako, saan ako paroroon? At dito na, mga kapatid, nung mangyari po yung time nang wala na si Joseph na ipagbili na, wala na silang magagawa May dumaan na mga negosyanteng mga
mga negosyante, mga kapatid, nang makita nila itong mga negosyanteng ito, ipinagbili si Joseph. Matapos nila ipagbili, si Joseph naman ay dinala sa Ehipto para ipagbili. So, ganun nangyari. Anong sunod na tagpo, mga kapatid? Sila po ay nagsisihan. Alam niyo, mga kapatid, ang tao ganun di ba? Lahat tayo, madalas, ito yung nangyayari. Pag may mayroong mga kapalpakan na nangyari sa buhay natin, kung ano man po ang nangyari ito sa buhay natin, madalas po ang bilis nating mangsisita sa ating kapwa. May mga pagkakataon nga po yung magkumari, nung una, masayang-masaya siya kasi nagkukwentuhan sila, tsikahan ng tsikahan. Nung madapa yung bata, kita mo, gusto na niyang sisihin yung kumari niya kasi pumunta ka pa rito. Ganyan po yung thinking nating mga Pilipino. Kapag nandun tayo sa walang problema, masaya. Pero pag may nangyari po sa buhay natin, kahit sino pwede nating isihin. Bakit? Ano po ba ang pagsisisi? Kasi tiningnan ko po yung definition ng pagsisisihan, mga kapatid. Ibig sabihin po nito, ayaw niyang tanggapin na siya may pagkakamali. Pangalawa po, ayaw niyang tanggapin na siya ay maparusahan. Kaya nagdadawit po siya ng ibang tao, gumagawa po siya ng istorya o ng kwento para hindi mapunta sa kanya ang pagsisisi. Ito po yung definition ng pagsisisihan, o blame. At kung titingnan po natin, ano po ba ang ugat saan ba nagsimula ang pagsisisihan na ito? Mga kapatid, nagsimula ang pagsisisihan sa Genesis pa po ito, chapter 3, verse 12 hanggang 13. Ito po ang original nito. Nung si Eva at si Adan nagkasala sa Diyos, di ba nagtago sila sa Panginoon? Eto na, nangumarap sila sa Panginoon. Adan, nasaan ka? Nagtago po kami, Panginoon. Bakit ka nagtatago? Kasi hubad kami. Sino nagsabi sa iyong hubad ka? Kumain ka ba ng bungang kahoy na pinagbabawal ko? Ang sabi ng Diyos, kasi po itong babaeng binigay mo sa akin. Pinakain ako. Itong babae naman, kasi po itong ahas nilinlang ako. O yun po ang original na pagsisisihan. Amen po, kaya hanggang po ngayon, ibig sabihin po, taglay natin yung attitude ni Eva at ni Adan na once na mayroong nangyari o nagkabukingan na naghahanap na ng karamay o naghahanap na ng taong masisisi niya, maisasama niya dun sa kanyang problema. So, sa buhay po natin, mga kapatid, halimbawa po ngayon, marami po ako naririnig kasi sisi dito, sisi doon, sinisi si presidente, sinisi na po si kapitan, si senador, at lahat po ng halos ng tao na sisisi na po. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, dahil sa lockdown na ito, maraming nasisin tao, Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na ang lockdown na ito ay hindi lang po nangyari sa atin. Sa panahon pa ng Old Testament, nagkaroon na po ng lockdown sa Genesis po. Unang na lockdown, sino? Pamilya ni Noah. Dahil bakit? Sila po ay iniligtas ng Diyos sa baha. Sa pamagitan ng lockdown dun sa daong o dun sa arka ni Noah, sila po ay nakaligtas. Nakita po natin na ang bawat pag-lockdown ng Panginoon sa Old Testament, mayroon pong plano ang Diyos. Tingnan nyo po. Pangalawa, si Joseph, na-lockdown po siya saan? Sa bansang Egypt. Nakulong po siya ng 2 taon, almost 2 years. Dahil ito ang plano ng Diyos sa buhay niya, na siya po ay after ng makulong, siya po ay ang plano ng Diyos, iligtas ang bansang Israel doon sa pagkakagutom. Iniligtas niya ang kanyang bayan. Sinong ginamit? Si Joseph. Kaya si Joseph ay na-lockdown. Pangalawa, mga kapatid, si Elijah na-lockdown. Ganon din po, makita natin po sa 1 Kings 17, si Elijah na-lockdown doon sa kuweba. Bakit? Nung magkaroon ng tagtuyo, si Elijah po ay pinapunta doon ng Panginoon. Kita mo, sino ang nagsusupply sa kanya ng pagkain? Ang uwak. Ano naman ang purpose niya? Bakit nilockdown si Elijah? Dahil ang gusto ng Diyos na ang bansang Israel ay matuto, magbalik loob sa kanya. Dahil during the time, mga kapatid, ang Israel po ay may 2 pananampalataya. O tinawag ko po itong dual faith. Bakit? Naniniwala sila kay Yahweh at the same time naniniwala rin sila kay Baal. Amen po. Kaya nilockdown sila ng Panginoon. Pero ang purpose ng Diyos, makalaya sila doon. Si Daniel po, na-lockdown po. Si Meshach, Shadrach, Abednego, na-lockdown doon sa pugon. Pero anong purpose? Pagkatapos po ng lockdown, anong nangyari? Ang hari po, nagbalik loob sa Diyos. Iniutos niya na ang Diyos lang ni Meshach, Shadrach, Abednego
ang sasambahin. Ang sino mang makita na hindi sasamba, ululuhod kay Yahweh ay papatayin. Kita nyo po, ang lockdown sa Old Testament, marami pong purpose. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Ang Israelite po, yung during Passover, anong nangyari? Nang magkaroon ng lockdown, namatay ang mga anak ng Paraon, anak lahat ng panganay sa Egypt, pero ang nakaligtas, mga Israelita. Si Jonah, mga kapatid, na lockdown sa tiyan ng isda ng 3 araw. Ano ang purpose? Para mangaral lang siya sa Ninive. Kaya lang matigas ang ulo niya, kaya nilockdown siya ng Panginoon. Anong resulta? Wala siya, napilitan siya bumalik sa Ninive at nangaral po siya. Bayan ng Ninive o bansang Ninive naligtas dahil sa pangangaral. Yung mga tiktik po ni Joshua sa panahon po ni Rahab, niligtas ni Rahab, nalockdown po sila sa bubong ng ng building po ng Jericho. Diba? Anong resulta? Pinasakop ni Yahweh yung lahat ng nasa Jericho. Marami pa mga kapatid, si Pablo, na-lockdown rin po mga kapatid. Kailan? Nung inuusig niya ang mga Kristiyano, na-lockdown siya ng 3 days. After ng lockdown, anong nangyari? Si Paul, tinawag ng Diyos para mangaral sa mga hintil. Ang panghuling na lockdown po sa New Testament, si John D. Beloved. Na-lockdown po siya sa pulo ng Patmos. Nang ma-lockdown po siya, matapos po siyang ihulog doon sa kumukulong mantika, doon siya napadpad sa pulo ng Patmos, at akala nung mga naghulog sa kanya, ng mga Romano, patay na siya, doon po siya napadpad. Anong purpose? Naisulat niya ang Revelation. So mga kapatid, kaya ang bawat lockdown po, may plano ang Diyos. Sa ngayon po, di ba nagkaroon po tayo ng lockdown? Ano po ang plano ng Diyos? Mayroon din po, panoorin po natin ang video. So mga kapatid, nakita niyo yung video, na eksakto April 21, nag-close yung butas nung ozone layer natin. Nang sabi doon, noong 80s po, balitang-balita yan, na ang ozone layer, kung gaano kalaki ang butas niyan, kasing laki ng bansang Amerika. Pero po, mula po nung mga taon na nabanggit doon, nung nakita na lumalaki yung butas ng ozone layer, ang nung ginawa nila, yung mga pabrika po na mga malalakas magbuga ng usok na nagkakaroon
na yun yung nagiging cause para masira yung ozone layer, pinasara po ng ating mga mambabatas, hindi lang po sa Pilipinas, all over the world po ito. Kaya makita po natin yung ozone layer unti-unti po. Pero ang totally po na paghilom ng ozone layer na ito nung magkaroon ng total lockdown ang buong mundo. Amen po. Kaya mga kapatid, dahan-dahan po kayo sa pag-uupasala sa presidente, sa senador, lahat po ng mga may kapangyarihan dito sa lupa, itinayo po yan ng Diyos. At tandaan po natin, baka po matagpuan po natin isang araw na tayo po pala ay sa Diyos na lumalaban. Hindi na po sa mga taong may kapangyarihan dito sa lupa. Amen po. Kaya dahan-dahan po, ingat-ingat din pag may time. Okay po, pangalawa, ano po ang ginawa nila? Lied one another. Ito na po yung pagsisinungaling. Nung makita ni, balikan po natin, nung makita ni mga kapatid ni Joseph, na wala na silang magagawa, na ibenta nila ang kanilang kapatid, gumawa na sila ng paraan. Siyempre, solusyon. Kaya lang, ang solusyon na ginawa nila, pagsisinungaling pa rin. Alam nyo kung ano ang ginawa nila? Eto, yung kasuotan ni Joseph, kinuha nila, pumatay sila ng hayop, at tinubog dun yung kasuotan o damit nito ni Joseph para maniwala ang kanyang ama na si Joseph nga ay nilapa ng mabangis na hayop. Makita po natin yan sa 33. Ang sabi dito, at kanilang kinilala at sinabi siya ngang tunika ng aking anak at sinakbal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. Kawawa naman yung ama, pinagluluko lang ng kanyang anak. Pero alam niyo po ba ang punot dulo? Kung bakit kahit sa katandaan ni Jacob ay dinaranas niya pa po yung pagsisinungaling na yan na naniluluko rin siya ng tao. Balikan po natin ang Genesis 27:9-29. Dinaya ni Jacob si Isaac nung makuha niya yung kanyang basbas. Amen po. At tandaan po natin, ito po yung paulit-ulit kong sinasabi sa atin na tayo pong mga tao o tayo pong mga Kristiyano na may takot sa Diyos, tandaan po natin na lahat ng ginagawa po natin dito sa lupa, hanggang po sa ating pagtanda, kung tayo man po may naagrabyadong tao, tandaan po natin, hindi yan palalagpasin ng Diyos. Yes, although tayo ay ligtas. Pero lahat ng ginagawa po natin na yan, ibabalik po yan sa atin ng Diyos. Amen po? Tingnan mo si Jacob. Sa kabila ng siya ay uugod-ugod na, matanda na, pero hindi pa rin po siya nakaligtas. Sa kanyang mga anak niya na rin yung nanloko sa kanya. Sino yung niloko ni Jacob? Ni Jacob, di ba ang kanyang ama na si Isaac? Sa panahon ngayon, nung kapanahunan nila, panahon ni Joseph, siya naman ang niloko nila, Reuben. Sa pamagitan ng pinaniwala nila na si Jacob, ang kanilang anak na si Joseph ay nilapa ng hayop. Ibig sabihin, bayad-bayad lang. Kung anong ginawa mo sa iyong nanay, sa iyong tatay, yun din ang gagawin sa iyo pagdating ng araw. Kaya kapatid, ingat-ingat rin pag may time. Okay, tuloy po tayo. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ba kayo? Tayong mga Pilipino po kasi maraming kasabihan Di ba naniniwala tayo sa salbihang ang kalawang ang sumisira sa bakal. Ibig sabihin, sa bakal ang sumisira sariling kalawang. Pag-usapan natin mga kapatid ngayon sa salitang pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling kasi mga kapatid, parang na lang sa atin, parang ordinary na lang. Kasi maaaring sabihin po natin, ang Diyos naman nagpapatawad. Totoo naman po yun mga kapatid. Pero gusto kong maunawaan natin mga kapatid, na yung salitang kalawang at bakal, ang tibay-tibay ng bakal mga kapatid, pero tandaan natin, kalawang lang po ang nagsisira niyan. Ganon din po ang pagsisinungaling. Di po ba? Kasi naranasan nyo na po ba? Di ba? Marami tayong ganitong nakikita Kapag kilala ang isang tao sa paggawa ng anumang bagay, dun siya nakikilala. At kung ikaw nakilala sa paggawa ng kasinungalingan, kilalang-kilala ka rin dyan. Nagsasalita ka pa lang, tinatalikuran ka na ng mga tao. Kasi kilala ka ngang sinungaling Kaya ang pagsisinungaling mga kapatid, hindi yan naayon sa kalooban ng Diyos. Okay, pag-aralan po natin, ano po ba ang mga benefits ng pagsisinungaling at pagsasabi ng totoo. Nag-research po ako tungkol sa katotohanan tungkol sa pagsisinungaling. Base sa pag-aaral ng ginawa ng University of Notre Dame, Indiana, USA,
Pananakit ng ulo at laging tensyonado ang mga taong laging nagsisinungaling. O kita niyo mga kapatid, hindi lang pala maganda sa kaluluwa ang pagsasabi ng katotohanan, kundi pati sa kalusugan. Kung kaya mga kapatid, minsan napakaraming tao, di ba? Anong nangyari sa'yo? Masakit ang ulo ko eh. Bakit? Ang katwiran ng tao, migraine. Although, kung migraine man yun, okay. Pero ang sinasabi po ng pag-aaral mga kapatid, sa USA, sa US, na ito po yung resulta. Kapag ang tao lagi nagsisinungaling, ito po yung nagiging bunga. Amen po? At ang sabi po dito, base naman sa survey na ginawa ng University of Minnesota, 52% ng mga psychotherapists ay nagkakaranas ng pagsisinungaling ng kanilang pasyente. Nahihiya ang mga pasyente sa kanilang therapist dahil natatakot silang mahusgahan. Totoo yun, may mga tayo dito, may mga therapist, mga graduate ng mga psychology, sila po ang nakakaalam niyan. At ang sabi po, tuloy ko lang po, ayon sa psychology research studies na ginawa noong 1985, nahihirapang magsinungaling ang isang tao kapag ang kausap ni ay opposite sex na may hitsura. So, yun mga kapatid, parang malapit sa katotohanan. Bakit? Tingnan po mo yung mga teenager. Kapag magandang babae ang kausap, hindi po yan nagsisinungaling. Lahat po iladladlad niya sa harap niya. Maging ang teenager na babae, ganun din po. Pag may nakitang gwapo, nasa tingin niya, bagay sa kanya, ilaladlad niya rin sa kanya yung kanyang buong buhay. Nagkukwento lang yan, hindi naman tinatanong kung ano-ano nang sasabihin. Hindi po ba? Ito may katotohanan, di ba? Malapit sa katotohanan. Yung pagsisinungaling. Kaya mas mainam para maiwasan siguro magsinungaling, laging kausap natin, gwapo at maganda. Pwede ba yun? Sige po, tuloy tayo. Maikling pangusap lang ang ginagamit kung ang tao ay nagsisinungaling. Sa isang pag-aaral na ginawa tungkol sa ugaling pagsisinungaling ng mga teenagers, ay mas magaling magsinungaling ang matalino. Ang mas matandang teenager ay mas magaling magsinungaling kaysa mas bata sa kanila. So dalawang klase kapag matalino ka raw, ibig sabihin mani-mani sa iyo ang magsisinungaling. At pangalawa, kapag ikaw ahid na teenager o nakatatanda sa mga teenager, ganun din, magaling mambuli at magaling ring magsinungaling. Pero mga kapatid, tandaan po natin, lalo na po kapag tayo ay Kristiyano na hindi po dapat mangyari po sa atin. Bakit? Ang ginagawa po natin, kagaya ko nabanggit ko sa ating kanina, sa inyo kanina, na ang bakal, ang sumisira ay sariling kalawang. Kaya ang pagsisinungaling sa buhay po natin, yun po ang sisira sa ating pagkatao. Sa Leviticus po may mga nasabi na na huwag kang magnanakaw, ni magdadaya, ni magsinungaling. Leviticus 19:11, ang sino man sa iba at huwag kayong susumpa nandito to sa aking pangalan na pat lapastanganin ninyo ang pangalan ng Diyos. Ako ang Diyos. Pangalawa po, Psalm 119:63, ako'y kasama ng lahat ng nangatatakot sa iyo, ng nangatisitupad ng iyong mga tuntunin. Acts 5:4, nang yaoy nanatili pa, hindi bagay yaoy nanatiling iyong sarili at nang maipagbili na, nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ito mga kapatid, yung sa Book of Acts, yung mga nangyari sa mag-asawang si Ananias at si Sapphira, na sarili nilang yung lupain, na ang promise kasi nila sa Holy Spirit o sa Diyos, na pag naipagbili ito, ibibigay nila, idodonate nila sa ministry ng Panginoon. Pero ang ginawa nila, kinupit nila yung kalahati. At yung kalahati lang yung binigay. Mga kapatid, pwede naman. Sila ang may-ari Kung sinabi niya na ang totoo, kahit nakapromise siya na bibigay ko sa ministry lahat ito. Pero kung nanghinayang siya, pwede naman niya sanang kinausap si Pedro na, kapatid, pwede bang kalahati lang muna bigay? Kalahati na lang ibigay namin kasi nangangailangan din kami. Wala namang problema. Kaya silang mag-asawa, mga kapatid, ay namatay. Dahil sa pagsisinungaling. Kaya mga kapatid, ang pagsisinungaling po, tandaan po natin, ito po yung sisira sa atin. Kaya kung maaari po, ingat-ingat po sa pagsasalita. Mas mainam po, magsabi po kayo ng totoo. Kung kayo man po may utang na hindi makabayad-bayad, sabihin nyo na po na wala pa kayong pambayad, kaysa mangako kayo ng mangako, mamaya may darating, wala naman talagang darating.
Amen po? Okay. At pangatlo mga kapatid, Joseph was brought to Egypt. Si Joseph ay dinala sa Ehipto. Verse 36. At ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay. So makita po natin ng mga kapatid, ito yung last na pangyayari sa buhay ni Joseph na habang siya po ay naglalakbay sa Ehipto. Mga kapatid, si Joseph po ay isang alipin, ipinagbili. Na kapag ikaw po alipin sa Old Testament, hindi po komportable ang buhay mo sa iyong biyahe. Bakit? May tali ang kamay mo. Nakatali ka dun sa kamilyo, habang naglalakad kayo, nakakaladkad ka. Kasi kapag pinakawalan ka nga naman, pwede kang tumakas. Kaya ibig sabihin, si Joseph hindi ganun kadali ang kanyang pinagdaanan na hirap. Habang siya naglalakad, may tali ang kamay at nakakabit dun sa kamelyo. At pangalawa po, maaaring po siya ay mayroon pang mga daladalahan na pinabitbit nung kanyang nakabili sa kanya. At ang pinakamantindi po rito, si Joseph naglalakboy po na punong-puno ng hinanakit sa kanyang mga kapatid. Punong-puno ng pangungulila. Punong-puno po siya ng pangungulila sa kanyang ama at inay, ay sa kanyang ama at kapatid. Sa buhay po natin mga kapatid, maaaring tayo po bilang mananampalataya o si Joseph bilang tao na alam niya na wala naman siyang kasalanan. Alam niyo po ba ang nasa isip ko? Kung ano ang nasa isip ni Joseph? Ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit? Bakit ako naririto? Bakit nangyari ito sa akin? Anong kasalanan ko? Bakit ako pinarusahan ng Diyos? Amen po. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin, kung titingnan po natin, yung salitang bakit po, actually po, tiningnan ko po, nakita ko na, 261 times po pala ito binanggit sa Bible. 261 times. Kaya, ang salitang bakit, kung titingnan po natin, ang unang nagsalita po dito sa Old Testament, si Yahweh. Yung sinaway niya si Abel, nung naghandog yung magkapatid, na kinalugdan ng Diyos yung yung sa kanyang kapatid, ngunit si Abel ay hindi kinalugdan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka nagagalit kung tama ang iyong ginawa? Amen po. Bakit? Yung salitang bakit mga kapatid, ay karaniwan po nagagamit po ng mga Kristiyano sa ngayon. Pag naroon po siya doon sa tugatog ng problema, nagkakaroon ng problema, bakit nangyari ito sa isang mabuting tao? Maaring gano'n, bakit nangyayari ang kasamaan sa isang mabuting tao? O kaya naman, bakit kami nagkakasakit ay naglilingkod naman kami sa Panginoon? Bakit anak ko pa ang nakaranas ng ganito? Bakit sa amin ito nangyari? Bakit may masamang tao naman dyan? Hindi pa sa kanya napunta ang karmang ito. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayong COVID, marami pong nangyari at maraming nagtanong sa kanyang sarili, bakit? Bakit nangyari ito? Ito ay madalas na binabanggit po ng mga Kristiyano, ng mga tao na hindi Kristiyano, basta't nasaktan, ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit? Mga kapatid, simple lang po ang sagot ko dyan. Kung nagtatanong ka kung bakit ka nakaranas ng problema, kung bakit nangyari ito sa iyo, dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Balikan po natin si Joseph. Bakit nangyari kay Joseph ito? Pinarusahan ba siya ng Diyos? Makasalanan ba si Joseph? O black sheep ba siya sa kanyang pamilya? Hindi, di ba? Siya yung pinakamabuting anak sa kanilang pamilya. Pero bakit nangyari ito sa buhay ni Joseph? Dahil ang Diyos may plano sa buhay ni Joseph. Kaya kapatid, kung may problema ka, kung may pinagdaraanan ka, kung ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay mo, isa lang po ang sagot dyan. Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang magsisi ng ibang tao. Huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag kang magsisi ng sino man. Dahil ang plano ng Diyos, hindi po yan nauuna, hindi nauhuli. Yan ay nangyayari sa tamang oras. Amen po. Kaya si Joseph naglakbay. Kaya nangyayari sa buhay natin ito. Dahil maaaring may plano ang Diyos sa buhay natin na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam na hindi natin alam.
Kaya tandaan po natin mga kapatid, kapag mayroon pong nangyari sa buhay natin, dapat po tayo magpasalamat sa Diyos dahil hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Pero isa lang ang alam ko, may plano ang Diyos sa buhay natin. At ang Diyos kapag nagplano sa buhay natin, hindi masama. The best po yan. Kapag may plano ka sa buhay mo na maganda, ang plano ng Diyos mas maganda sa plano natin. Amen po. Kaya wag po tayo magsisisi. Wag po tayo magtatanong sa Diyos, bakit nangyari ito sa amin? Amen po. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos walang masamang plano sa buhay ng kanyang mga anak. Dahil ang gusto ng Diyos, ang bawat anak niya mapabuti ayon sa kanyang plano. Amen po. Hallelujah. Manalangin po tayo. Aming Diyos, sa pangalan po na yung bugtong na anak na sa Jesus, salamat Panginoon sa buhay ni Joseph, na sa kabila Panginoon, na ang kanyang pinagdaanan, sa murang edad niya Panginoon, may pinagdaanan siyang mabigat. Ngunit hindi po siya Panginoon nagreklamo. Ang ginawa niya lang, sumunod Panginoon ayon sa iyong kalooban. At dalangin ko Panginoon, na ganun din Panginoon ang gawin mo sa bawat anak mo, na nakakaranas Panginoon ng kahirapan dahil ngayon Panginoon sa GCQ Panginoon, ECQ Panginoon, Lord, bigyan niyo kami Panginoon ng pag-asa. Bigyan niyo pag-asa ang mga lahat ng tao Panginoon na pinanghihinaan ng loob. Abutin niyo po sila Panginoon. Mga kapatid Panginoon na mga yumao, Lord, i-comfort niyo Panginoon ang mga kanilang pamilya at ganun din Panginoon, ikaw po o Diyos ang patuloy na kumilos sa buhay nila. At nawa Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na umabot sa kanilang pangangailangan. At ganun din Panginoon, ang mga kapatiran Panginoon, na ngayon ay nakadaraho Panginoon ng karamdaman, aksidente Panginoon, Lord, kayo po o Diyos ang magbigay sa kanila ng total recovery. Maging ang kapatiran namin Panginoon na nasa ratay ng banig ng karamdaman, ikaw po o Diyos ang magbigay sa kanila ng kalakasang spiritual. Hallelujah. At ganun din po o Diyos, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw po ang mahayag sa aming mga buhay. Kagaya, Panginoon, ng kwento ni Joseph. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige mga kapatid, at manalangin po tayo sa pagtatapos po ng ating gawain. Hallelujah. Aming Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito sa iyong pagsama sa amin at dalayan ko Panginoon na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa amin, patuloy niyong abutin ang lahat ng aming pangangailangan, financial, material, or ano pa man po Panginoon ang pangangailangan namin sa buhay, emotional Panginoon, spiritual. At Lord, dalayan ko rin Panginoon ang mga kapatiran Panginoon na hindi nakakapanood ng video, Lord, patuloy niyong i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan ng sa ganung Panginoon, kahit man lang Panginoon sa video, makapanood sila Panginoon ng iyong salita. Maraming salamat po Ama, hallelujah. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang ang mga kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah.